4 na minuto ng madaling araw. 15,000 piye sa itaas ng Donetsk region. Si Ghost, isang Ukrainian MiG-29 pilot, ay nakatingin sa kanyang radar warning receiver na nagkulay pula habang ang isang Russian Panzer S-2 ay nakalock sa kanyang cockpit. Siya ay may dalang 4 na hammer bombs. Ang mga ito ay tumitibok gamit ang isang lihim na teknolohiya, isang advanced navigation tech na na-reverse engineer mula sa mismong Russian Kinzhal missile na nakuha ng Ukraine sa nakaraang operasyon. Naalala niyo ba ang MiG-31 na nawala ng Russia dahil sa pagtataksil sa kanilang hanay? Ito ang resulta ng pagnanakaw na iyon ng SIG. Ito na ang mapagpasyang sandali para kay Ghost. Kung bibitawan niya ito ng masyadong maaga, ang $500 milyong na trap na ito ay mabibigo. Kung maghihintay siya ng lampas sa 10 segundo, magiging bola siya ng apoy sa himpapawid. Ang tagumpay o sakuna ay nakasalalay ngayon sa isang 4 na segundo window ng purong physics. Upang maunawaan kung bakit ang particular na tulay na ito ay magiging pinakamahal na piraso ng lupa sa Donetsk region, kailangan ninyong tingnan ang malaking Pokrovsk plan ng Russia. Sa loob ng ilang buwan, ang tulay na ito ay isang tahimik na daanan lamang para sa logistics. Isang lugar kung saan ang mga truck ay nagdadala ng pagkain at gasolina. Ngunit habang naghahanda ang Moscow para sa kanilang malawakang pag-atake, ginawa nilang isang kuta ang lugar na ito. Pinuno nila ito ng sapat na air defense. Ngunit narito ang detalye na hindi napansin ng intelligence ng Russia. Sa pamamagitan ng mga satellite feed at mga mata ng lokal na partisan, napanood ng Kiev ang pagdating ng bawat truck at bawat missile battery. Ngayon, kung ikaw ang commander ng misyong ito, titirahin mo ba ang unang Buk M3 na dumating? O marahil ang pangalawa? Sasabihin ng karamihan na oo, kunin na ang puntos at tumakbo. Ngunit ang SBU at ang Ukrainian Military Intelligence ay naglalaro ng mas mahabang hinayaan nilang maging komportabe ang mga Ruso. Ang mga Ruso, sa pakiramdam na hindi sila matatalo sa kanilang kuta, ay dinala na sa wakas ang kanilang mga pinaka-importanteng kagamitan. Isang convoy na nagdadala ng mga bagong Buk M3 Telars at ang mga Panzer S-2 upgrades. Ito ang huling yugto ng delivery para sa Pokrovsk offensive. Pagsapit ng January 4, ang tulay ay naging isang 200 piye na bottleneck na puno ng halos $200 bilyong na halaga ng hardware. Inakala ng Russia na tinitipon nila ang kanilang lakas para sa isang knockout blow. Gayunpaman, iba ang nakita ng Ukraine. Nakita nila ang isang target na pisikal na hindi makagalaw, na natrap dahil sa sarili nitong laki at sa mismong heograpiya na inaasahan nito para sa proteksyon. Handa na ang entablado, 4 ng madaling araw, sa isang tago at matibay na tarmac strip sa kung saan sa eastern Ukraine. Pinaarangkada na ni Ghost ang kanyang MiG-29 Mu-1. Hindi ito ang lumang Soviet relic na makikita mo sa isang museo. Ito ay isang Frankenfighter, isang digital predator na binuo muli para sa ika-21 century. Nakasabit sa ilalim ng mga pakpak nito ang 4 na AASM-250 hammer bombs. Ang bawat isa sa mga 500 at 50 libra glide kits na ito ay kayang maglakbay ng 43 milya na epektibong ginagawang long-range sniper si Ghost mula sa 15,000 piye. Gayunpaman, ang tunay na mahika ay wala sa bakal na gawa ng France. 2 sa mga ito ay may custom-coded na K-Logic firmware na inilagay ng Ukraine matapos pag-aralan ang ninakaw na Kinzhal. Isinuman nila ang isang military-grade laser ring gyroscope na nagbibigay sa mga bumbang ito ng direksyon na sobrang tumpak na hindi na nito kailangan ng GPS signal para mahanap ang target. Habang umakyat si Ghost sa nagyayelong kadiliman, ang unang yugto ng patibong ay sumasara na malapit sa Pokrovsk. Ang target, isang 200 piye na konkretong tulay sa ibabaw ng isang lokal na bangin. Sa ngayon, isang convoy na nagkakahalaga ng $200 bilyong ang tumatawid dito. Ang pinag-uusapan natin ay 2 Buk M3 Telars, ang pinakamahalagang asset ng Russian Air Defense
na binabantayan ng isang Panzer S-2. Kasama rin ang isang Mobile Electronic Warfare Vehicle at isang truck na puno ng siyam na M317 NEM missiles. Para sa mga commander ng Moscow, ito ay isang no-fly zone na gumagalaw. Para sa Ukraine, ito ay isang target-rich environment na nagsiksikan sa isang makipot na bottleneck. Sa gulat ng lahat, ang katahimikan ay binasag ng ugong ng 12 Ukrainian FPV drones. Pinalibyutan nila ang tulay. Umunggol ang Panzer S-2 at ang mga 30mm cannons nito ay pinasabog ang 5 sa kanila sa himpapawid. Malamang ay nagdiriwang ang Russian crew, ngunit nahulog na sila sa pain. Ang mga drones na ito ay hindi para sa pagwasak. Ang mga ito ay para sa pagpapabagal ng trapiko. Habang abala ang mga Ruso sa target practice, 3 drones ang nakalusot. Ang isa ay pinunit ang gulong sa unahan ng nangungunang sasakyan. Ang isa naman ay sinira ang engine housing ng truck sa likuran. Walang malalaking pagsabog, makapal na usok at punit na goma lang. Nagpanik ang convoy. Biglang nagpreno ang mga driver na naging dahilan upang ang kalahating bilyong dolyar na kuta ay maging 100 piye na parking lot. Nakalak na ang patibong. Ang gwardiya ay abala sa pagpapalo ng langaw habang ang tunay na mabigat na banat ay parating pa lamang. Sa isang iglap, ang convoy ay naging stagnant target. Ilang drones pa ang hindi tumama sa kanilang target, bumagsak lang ng walang pinsala sa bangin o sa lupa. Ngunit hindi na ito mahalaga. Pinilit ng Ukraine ang pinaka-advanced na mobile air defense ng Russia na maging isang nakatigil na target. Para sa Russian commander sa ground, mukha itong isang bigong panggugulo ng Ukraine. Para kay Ghost, nakasalukuyang iniikot ang kanyang MiG-29 sa final attack vector. Ito ay hudyat na. Sa kasamaang palad para sa Russian garrison, ang kanilang doktrina ay mahigpit. Huminto ang convoy. Sa paghinto para labanan ang mga drones, natupad nila ang pangunahing layunin ng Ukraine. At ngayon ay pagkakataon na ni Ghost. Siya ay matagumpay na nakagamit ng F-16 para sirain ang Kerch Bridge noon. Ngunit gamit ang upgraded na MiG-29 na ito, ang misyon ay naging mas dramatiko kaysa dati. Halos kaagad, si Ghost ay humahagibis sa ibabaw ng lupain sa bilis na 500 knots. Dikit sa mga puno sa nakakatakot na taas na 200 piye. Ito ay tinatawag na Nap of the Earth Flying, gamit ang mga burol at kagubatan bilang pisikal na panangga laban sa mata ng Moscow. Ngunit ang mga parameter ng misyon ay nangangailangan ng taas para masalo ng glide bombs ang hangin. Hinila ni Ghost ang stick pabalik. Ang ilong ng MiG-29 ay tumutok sa mga bituin at biglang lumitaw sa radar. 25 milya ang layo. Agad-agad, ang kanyang cockpit ay nagmistulang disco mula sa impyerno. Ang SPO-15 radar warning receiver ay hindi lang huni ng huni. Ito ay sumisigaw ng tuloy-tuloy at marahas na tunog. Ang Panzer S-2 sa tulay ay nakakuha ng hard lock. Sa heads-up display ni Ghost, isang pulang kahon ang pumupulso sa paligid ng target. Siya ngayon ay direktang nakatingin sa nguso ng $1.2 billion na shotgun. Sa ibaba sa tulay, ang Russian commander ay hindi nagpapabaya. Sumigaw siya ng utos at ang Jetel at Repellent 1 mobile EW systems ay gumana ng todo. Binahan nila ang atmosfera ng electronic warfare, isang electromagnetic dome na napakakapal na parang sinusubukang baguhin ang realidad. Para sa sinumang nagmamasid, mukhang naglalakad si Ghost sa isang bangungot. Ang kanyang mga sensors ay kumukurap. Ang kanyang lokasyon ay bistado na at ang Panzer ay ilang segundo na lang mula sa pagpapadala ng Mach 3 missile sa kanyang canopy. Mukhang game over na. Ngunit eksakto habang ang daliri ng Russian operator ay nakatapat sa launch button, dumating ang Ghost Swarm. Mula sa isang ganap na ibang vector, 8 AQ-400 scythe drones ang humagibis patungo sa tulay. Hindi ito mga pangkaraniwang drones. Ang mga ito ay nilagyan ng Lundberg lenses, maliliit na device na niloloko ang radar para isipin na ang maliit na drone ay may signature ng isang malaking B-52 bomber. Bigla, ang mga Russian radar screens ay hindi lang nagpakita ng kislap. Sumabog ang mga ito sa dami ng mga phantom targets.
Para sa mga Russian operators, mukhang isang malaking Ukrainian air wing ang lumitaw mula sa kawalan. Nagpanik sila. Ang mata ng Moscow ay naging purong puti sa loob ng 30 segundong puno ng pagdurusa, habang ang active jamming pods ng Scythe ay tinatarget ang X-band frequency ng Panzer. Ito ay total sensory overload. Ang Russian crew, na ngayon ay nasa estado ng histerismo at handang pumutok, ay sinimulang ibuhos ang lahat ng mayroon sila sa walang laman na himpapawid. Ang mga Panzer missiles ay gumuhit sa mga ulap, humahabol sa mga multo. Ang mga 30mm guns ay umungol. Ang kanilang mga barrels ay nagbabaga sa pula habang inuubos ang 40% ng kanilang bala sa loob ng ilang segundo. Nagawa nilang pabagsakin ang 6 na decoys. Sa tulay, ang mga sundalo ay nagsisigawan at sumusuntok sa hangin sa tuwa. Na-neutralize namin ng swarm, sigaw nila. Inakala nilang na iligtas nila ang araw. Wala silang ideya na ang 30 segundong tagumpay na yon ay ang tanging window na kailangan ni Ghost. Habang ang mga Ruso ay abala sa pakikipag-apir sa ibabaw ng tambak ng murang plastic at fiberglass, si Ghost ay lumilipad sa tanging tahimik na bahagi ng himpapawid. Sa sandaling yon ng ganap na pagkabulag ng mga Ruso, pinili niya ang mga bomba. Habang ang ghost swarm ng mga decoys ay nagsisimula ng mawala sa radar, ang mga Russian Panzer S-2 operators ay nasa estado ng hyper-alert. Ang kanilang mga nerbiyos ay, ngunit ang kanilang kumpiyansa ay nasa rurok. Gayunpaman, hindi pa tapos si Ghost. Mula sa gilid ng engagement zone, pinili niya ang unang 2 AASM hammers. Ngunit hindi ito ang mga high-tech hybrids. Ang mga ito ay stock French models. Mahal, ngunit walang kinzal heartbeat. Ang Russian commander sa tulay ay hindi nagpapabaya. Sumigaw siya sa kanyang headset at itinaas ng Jetel EW system ang power nito sa 110%. Binaha nito ang 1,500 at 75 MHz GPS frequency ng napakaraming ingay na parang sinusubukang makarinig ng bulong sa loob ng isang jet engine. Bigla, isang guhit ng puting usok ang sumabog mula sa sasakyan ng Panzer. Nag-launch sila ng isang 5-7-6 missile direkto kay Ghost. Sa loob ng cockpit, ang SPO-15 warning receiver ay nagbago mula sa huni patungo sa isang tuloy-tuloy na nakakabining iyak. Missile inbound. 8 segundo bago tumama. Hindi nagpanic si Ghost. Hinila niya ang stick ng malakas sa kanyang tiyan, nagsagawa ng isang brutal na siyam na G-brake turn. Napakiramdam ay may elepanteng nakatayo sa kanyang dibdib. Sumisid siya pabalik sa ibaba. Ang Russian missile ay humagibis lagpas sa kanyang canopy at sumabog ng walang pinsala sa isang ulap ng chaff. Ligtas siya. Ngunit iniisip ng mga Ruso na nanalo na sila. Pinapanood nila sa kanilang mga monitor habang ang 2 Ukrainian bombs ay pumasok sa electromagnetic storm. Nang walang kanilang GPS eyes, ang mga bomba ay nagsimulang lumihis. Nawala ang kanilang trajectory, tumambling sa hangin tulad ng mga sugatang ibon, at sa wakas ay bumagsak sa isang bakanting bukid na 300 piye ang layo mula sa tulay. Isang malaking pagsabog ng lupa, ngunit walang pinsala. Sa tulay, ang mga sandalong Ruso ay halos mamilipit sa kakatawa. Ang kanilang commander ay malamang na nagpadala na ng victory update sa Moscow. Ang mga Ukrainian glide bombs ay opisyal na naging scrap metal, pangungutya niya. Para sa sinumang nagmamasid, mukha itong isang nakakahiyang milyon-milyong dolyar na kabiguan. Maaring iniisip ninyo, sinayang lang ba ng Ukraine ang 2 sa kanilang pinakamahusay na sandata sa isang kapirasong putik? Ngunit narito ang plot twist na dapat magpatayo ng inyong balahibo. Ang pagkabigong yon ay isa palang diagnostic strike. Hindi pinadala ng Ukraine ang mga bombang yon para tamaan ang tulay. Ipinadala ang mga ito bilang mga probes. Sa pamamagitan ng pagmamasid, kung paano eksaktong lumihis ang 2 bombang iyon at pagtatala ng eksaktong sandali na nawala ang kanilang signal, na map ng Ukrainian Signals Intelligence Teams ang buong Russian EW defense para itong pagtusok sa isang invisible na bakod gamit ang patpat.
para lang makita kung saan lilipad ang mga kislap. Ang mga Ruso, sa kanilang kayabangan, ay nanatili sa parehong jamming frequency. Hindi sila nagbago ng pattern dahil inakala nilang hindi matatimbag ang kanilang panangga. Epektibo nilang ipinakita sa Ukraine kung saan eksakto ang frequency gap. Isang napakaliit na walang proteksyon na daanan sa electromagnetic spectrum. Nawala na si Ghost pabalik sa terrain, ngunit hindi siya umaatras. Siya ay umiikot pabalik para sa second wave. Alam na niya ngayon kung saan eksaktong nakatingin ang mata ng Russia. At higit sa lahat, kung saan eksakto itong bulag. Ang tawanan sa tulay ay malapit ng patahimikin ng malamig at matigas na lohika ng physics. Habang ang Russian commander ay abala sa pangungutya sa Ukrainian scrap metal, binabaling na ni Ghost ang kanyang MiG-29 pabalik sa kill zone. Hindi na siya lumilipad base sa pag-asa. Lumilipad siya base sa data. Ang unang dalawang nabigong bomba ay mahalagang nagsilbing high-speed survey team na map nila ang bawat frequency, bawat pulso, at bawat blind spot sa Russian electromagnetic dome. Tinalak ni Ghost ang throttles sa full afterburner. Ang kambal na RD, 33 engines ay umungol, tinutulak siya patungo sa langit. Kailangan niya ng altitude at kailangan niya ito ngayon. 10,000, 12,000, 15,000 feet. Isinusungal-ngal niya ang kanyang ulo direkta sa pugad ng mga putakti. Sa tulay, ang radar screen ng Panzer S-2 ay sumigaw na naman. Natulala ang operator. Bumalik siya. Nababaliw na ba siya? Sa pagkakataong ito, hindi lang nag-jam ang mga Ruso. Naglunsad sila ng saturation volley. 357 E-6 na missiles ang humagibis. Nag-iwan ng puting pilat sa madilim na langit. Sinasara nila ang distansya sa bilis na Mach 3. Sa loob ng cockpit, ang SPO-15 ay isang pader ng ingay. Ang mundo ni Ghost ay lumiit sa isang 4 na segundo window. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang paningin ay kumikitid sa ilalim ng 7G load habang nagle-level out para sa release. Ito ang sandali kung saan ang ninakaw na Kinzhal heartbeat ay gumana na. Ang dalawang natitirang AASMK bombs ay pinakawalan na. Naramdaman ni Ghost na gumaan ang airframe, habang ang 500 at 50 libra na Predators ay nahulog. Sa kasamaang palad para sa mga Ruso, ang mga bombang ito ay walang pakialam sa GPS jamming. Sa loob ng kanilang casing, ang laser ring gyros, ang parehong teknolohiya na gumagabay sa invincible na Kinzhal ng Russia, ay pumupulso na ngayon ng may surgical precision. Hindi sila naghahanap ng satellite signal. Kinakalkula nila ang kanilang sariling realidad base sa diagnostic data na ibinigay ni Ghost sa kanila. Para itong isang world-class sprinter na tumatakbo sa karera ng nakapiring dahil kabisado na niya ang bawat pulgada ng track. Bombs away, aggressing. Unggol ni Ghost sa tindi ng G-Force. Hindi na siya naghintay para manood. Pinaikot niya ang MiG ng pabaligtad at humila sa isang marahas na split S diving patungo sa ibaba habang naglalabas ng ulap ng flares at chaff. Nawala ng lock ang 3 Russian missiles sa gitna ng kalat at sumabog 1 milya sa likuran niya. Si Ghost ay humahagibis pabalik sa friendly lines, umiiwas sa pagitan ng mga linya ng kuryente sa bilis na 500 knots. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Sa tulay, nakita ng Russian commander ang MiG-29 na sumisid palayo at inakalang isa na namang tagumpay. Sumublay na naman siya. Takbo, duwag! Sigaw niya habang iwinawagayway ang kamao sa langit. Ang kanyang crew ay tumatawa. Walang kamalay-malay na ang 2 hammers ay nasa kanilang terminal velocity na lumilipad sa mismong blind lane na iniwang bukas ng mga Ruso. Ang Russian commander ay sumisigaw pa rin ng mga insulto sa walang laman na langit. Ngunit ang atmosfera sa tulay ay biglang nagbago. Ang mapang-asar na tawanan ay tumigil. Ang hangin ay bumigat sa static ng paparating na kinetic energy. Ang 2 AASMK bombs ay nasa kanilang terminal dive na ngayon, humahagibis pababa sa Mach 1.5. Ginagabayan ng ninakaw na Kinzhal gyros, tinatahi nila ang karayom sa gitna ng Russian jamming na parang wala ito doon. Sa isang sandali ng purong panic at realisasyon, sumigaw ang Buk M3, radar operator.
Target inbound, close range. Ang Russian defense ay pumasok sa estado ng surgical desperation. Ang Bakhmatatlo Telar, ang dangal ng air defense ng Moscow, ay itinagilid ang napakalaking rack ng missiles nito paitaas. Huli na ang lahat para sa isang standard intercept. Sinusubukan nilang tamaan ang isang supersonic na palasyo gamit ang missile na kasing laki ng poste ng telepono sa napakalapit na distansya. Pumutok ang Buk M3, 2,300,000 at 17 milyang missiles ang umungol. Ang kanilang rocket motors ay nagbigay liwanag sa tulay na parang pangalawang araw. Ngunit dito na naging hatol ng kamatayan ang physics ng bottleneck. Ang unang AASMK ay direktang tumama sa Buk M3 ammunition truck na nakaparada sa gitna ng tulay. Nagdulot ito ng secondary event. 24 na Russian missiles, bawat isa ay puno ng high-grade propellant at warheads, ay sabay-sabay na sumabog. Ang resulta ay isang fireball na napakalaki na epektibong lumikha ng sarili nitong weather system. Ang overpressure wave ay napakarahas na literal nitong inangat ang 35 toneladang Panzer S-2 vehicle ng 2 piye mula sa konkreto. Ang pangalawang Buk M3 Telar na naipit sa gitna ng impyernong ito ay sinubukang iputok ang sarili nitong interceptor sa huling akto ng suicidal defense. Ngunit ang shockwave mula sa unang pagsabog ay winasak na ang hydraulic stabilization nito. Habang ang Siyam M3, isa P2M missile ay umalis sa riles, ang buong sasakyan ay inuga ng pagsabog. Nawala ng lock ang missile seeker. Nawala ito sa sarili sa loob ng isang split second. Ang internal sensor nito ay nagulo dahil sa matinding electromagnetic at physical interference. Sa isang nakakatakot na pagpapakita ng technology karma, ang missile ay umikot pabalik sa isang marahas na 180-degree arc. Sumisid diretso sa bubong ng Russian Command and Control vehicle. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pangalawang AASMK bomb ay tumama sa target nito ng walang pag-aalinlangan. Tumama ito sa main support pier ng tulay. Ang delayed action fuse ng bomba ay pinahintulutan itong tumagos ng 4 na piye sa reinforced concrete bago sumabog. Ang pagsabog ay lumikha ng structural resonance effect. Isinama sa bigat ng nasusunog na convoy at ang mga secondary explosions mula sa ammo truck, ang konkreto ay tumigil na maging solido. 45 segundong puno ng pagdurusa, ang 200 piye na span ay umungol, isang tunog ng bumabaluktot na bakal na maririnig ng ilang milya, at pagkatapos ay simpleng naglaho sa bangin. Ang $250 billion na Russian convoy ay wala na. Ang mga Buk M3, ang Panzer S-2, at ang elite EW systems ay ngayon ay tambak na lamang ng umuusok at sirang scrap metal sa ilalim ng kanal. Si Ghost ay ilang milya na ang layo, tumatawid pabalik sa ligtas na airspace. Ngunit ang return to sender package ay naihatid na ng buo. Hindi lang sinira ng Ukraine ang tulay. Binali nila ang gulugod ng Pokrovsk offensive sa paggamit ng sariling Kinzhal brain ng Russia para lagpasan ang pinakamahusay na depensa ng Russia. Nakamit ng Ukraine ang isang strategic ROI na magmumukhang lemonade stand lang ang Wall Street. Gusto ng Moscow ng isang mapagpasyang pagsulong. Sa halip, nakakuha sila ng $250 billion na aral kung bakit hindi ka dapat magtayo ng kuta sa isang bottleneck. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang mas malaking kabiguan? Ang paggrupo ng lahat ng mga asset na yon sa isang tulay o ang pagtitiwala sa isang missile na invincible hanggang sa nagpasya ang Ukraine na gamitin ang utak nito laban sa lumikha nito. Mag-comment sa section sa ibaba at kikitain ko kayo sa susunod na patibong.